Is it soft peak or stiff peak? Ayan ang gagawin natin today. Gagawa tayo ng chiffon cake pero dalawang version. One is using stiff peak meringue and then yung isa soft peak meringue. Yung recipe ko, laging stiff peak. And then lately, tinatanong ko sarili ko, mas maganda kaya kapag soft peak yung meringue? Kasi nung nagsisimula ako as a new baker, successful naman ako sa paggawa ng chiffon cake. Actually, nakalimutan ko na kung anong consistency ng meringue na ginagawa ko noon. Tapos nag-stop ako from making chiffon cake kasi nalain ako sa pagpo-fondant. So I use mga dense cake. And then, just a couple of years ago, bumalik ako sa paggawa ng mga chiffon. Yung recipe ko, stiff peak na ginagawa ko. Ang tanging ginagawa ko, ang tanging ginagawa ko lang na soft peak na meringue is pag gumagawa ng Japanese cotton cheesecake. Kasi kapag stiff peak siya, nagka-crack yung ibabaw ng Japanese cotton cheesecake o yung souffle cheesecake. So yan ang gusto kong tanungin sa sarili ko as well as i-share ko sa inyo yung recipe ng chiffon cake na hindi kayo papalpak, basta sundin nyo lang yung mga procedure na gagawin natin today. Dalawang recipe yung gagawin natin. One for the stiff peak meringue and one for the soft peak meringue. So I have 6 eggs here. Tig-tatlo sa bawat bowl. Mag-separate muna tayo ng egg whites sa egg yolks. So maglalagay tayo ng sugar 2 tablespoons each sa egg whites. And then half teaspoon ng cornstarch. So tinatansya ko lang half teaspoon. Now tatanungin nyo bakit cornstarch? Kasi di ba pag gumagawa ng meringue, kailangan ng something acidic para maging stable yung ating egg whites. Now, yung cornstarch, nag-help din siya para ma-absorb yung excess water sa egg yolks as well as nagiging stable din yung kanyang structure pag nagbi-build ng meringue. Kaya, since natutunan ko siya, laging cornstarch na yung nilalagay ko pag gumagawa ko ng meringue. So, hindi na ako gumagamit ng cream of tartar or vinegar or lemon. Okay na tong meringue natin. Mag-mix naman tayo dito sa ating egg yolk mixture. Maglagay tayo ng half teaspoon of baking powder. Vanilla, tansyahin na lang natin. Tig half teaspoon din. We have 1/4 cup of oil, canola oil. It's 1/4 cup. 2 tablespoons of milk. And last is our cake flour, half cup of cake flour. Okay, that's half cup. Kompleto na yung ating mga ingredients for the egg yolk and egg whites. Actually, ito, madali lang naman siya. I-mix lang. Gawin muna natin for the soft peak. Yung soft peak na tinatawag is kapag na-mix nyo na, nag-build na siya ng structure, and then pag inangat nyo yung whisk, yung pinaka-peak ng meringue is nagbe-bend. Ang stiff peak naman is kapag inangat nyo siya, tapos pagsusok na siya, hindi na siya nagbe-bend. So, yun ang stiff peak. So, gawin muna natin since mas mabilis gawin yung soft peak. I-mix nyo lang on high or medium high until ma-achieve natin. So, papakita ko naman yung itsura niya, guys. Alright? Kita nyo, guys? I-mix naman natin yung kanyang egg yolk mixture. Okay, so basta mag-mix lang lahat ng ingredients sa ating egg yolk. Ito yung ating soft peak na egg white. Transfer na natin yung ating egg yolk mixture dito sa ating egg whites. And i-fold lang natin, cut and fold. Habang hinahalo nyo siya, may mapapansin kayong pumuputok-putok na air bubbles or yung mga air pockets na na-trap doon sa meringue. Either undermix pa siya or na-overmix na.
So ito makikita nyo, smooth naman yung paghahalo natin. Wala masyadong, or hindi masyadong na-deflate yung ating merang. Once na mix na, gamit kayo ng pan, kung ano yung available sa inyo or kung ano yung gusto nyo gamitin. Nagamit ako ng 7 by probably 2.5 yung height itong bake pan na to, or baking pan. Tapos hindi na ako maglalagay ng parchment paper para hindi magkaroon ng concave yung ilalim niya. Kasi pabalik na rin natin siya after ma-bake ng ating chiffon para ma-maintain yung structure ng cake. Kasi habang binibake siya, syempre aalsa siya, di ba? So kapag hindi yung binaliktad, may tendency na bumaba yung height ng chiffon. Tapos pag binaliktad nyo, since nakadikit siya dito, nakadikit dito, walang parchment, so ma-maintain lang yung height ng chiffon kung gaano siya umalsa habang binibake. So habang lumalamig siya, hindi na siya made-deflate. So kaya hindi ko na nilalagyan ng parchment paper. Natutunan ko yan recently lang. Kasi previously talagang naglalagay ako ng parchment paper. Pag binaligtad ko naman, naging concave yung ilalim niya. So transfer na natin yung ating chiffon cake. This is the soft peak. So una natin itong isasalang. Yung oven is naka-preheat na at 150 degrees Celsius. I-bake natin to at around 40 to 45 minutes. Tapos mag-run tayo ng knife para lang any air pockets na na-trap sa loob is pumutok. Yan, konting tap. So ito na. Papasok na sa oven tapos gawin naman natin for the Steve Peak meringue. Alright, so check natin kung Steve Peak na siya. Ayan. Malalaman nyo din na Steve Peak na siya pag medyo nagiging glossy yung meringue, tapos may konting resistance pag minimix nyo siya pag gumagamit kayo ng hand mixer. Alright, then mix naman natin yung egg yolk. Fold na natin yung ating meringue. Same method lang din, cut and fold. Pag na well mix na, transfer natin sa ating baking pan. Maglagay tayo ng maliit lang na piraso ng chocolate. Nakikita niyo ba? Lagyan lang natin sa ibabaw para lang may palatandaan tayo. Ito yung Steve Peak. So, ipapasok ko na rin sa oven. So, ito, 5 minutes more. Kasi mga 5 minutes na nakasalang yung soft peak stage ng meringue. So, ito naman yung Steve Peak for 45 minutes. Alright, so ito na yung na-bake natin na soft peak stage ng meringue. And ang pang-test nyo, pwedeng toothpick or barbecue stick. Pero ginagawa ko is pinepress ko na lang yung ibabaw niya. Tapos kapag nag-spring back, okay na siya, bake na siya. And also, pag nag-golden brown na yung ibabaw niya. Yung cracking sa chiffon cake, normal lang yan guys. So, babalik rin na natin habang pinapalamig. Right, eto na siya. So, balik rin natin guys. So, balik tayo pag malamig na. Yan, completely malamig din yung ating mga cakes or mga chiffon cakes. So, tatanggalin na natin sa pan. Balik rin natin ulit. Iran lang natin yung knife sa gilid ng pan. So, medyo itap-tap nyo lang ng konti. Babagsak naman yan. Ayan, bumabagsak na siya. Look. Perfect chiffon cake. Ganda. Try natin kung ano yung mas malambot. Parang malambot naman sila. I mean, kasi soft peak and Steve Peak, kung may difference ba talaga sila. So, mag-cut tayo ng maliit na slice lang.
Alright, appearance-wise, ito yung soft peaks, ito yung stiff peak. Wala namang pagkakaiba. Same lang ng softness. Try natin. Ito naman siya. I therefore conclude, walang difference guys. Either soft peak or stiff peak, pareho lang sila. Whether you make it with soft peak meringue or stiff peak meringue, pareho lang yung kakalabasan ng inyong chiffon cake. Alright, so yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye.